So ang i-share natin ngayon is ano ba yung recommended charging voltage para sa ating lithium iron phosphate battery, no? For 12 volt system tsaka 24 volt system. So, Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Ayun guys, no? So china-charge natin ngayon yung binili nating massage gun. So, USB port naman yung kanyang input power guys, no, for charging. Kaya walang kapoble-problema, pwede nating i-charge yan dun sa ating solar setup. So, meron tayong ginamit dun sa ating solar setup na USB port, no. Itong USB port na to, ang input power niya is auto volt yan guys. Pwede yan sa 12 volts battery system as well as sa 24 volts battery system, no. Kaya pwede yan diretso dun sa battery terminal nyo, no, for 24 volts or 12 volt system. So sa case nung sa akin, gumamit muna ako ng terminal block, no. Ito yung terminal block na yon. Then dito sa terminal block, kumonect yung ating USB port, no, para medyo malinis yung connection dito sa baba. Okay? And then ayun guys, so hindi yun yung main topic ng video na to. Na-share lang din natin, no. Just in case halimbawa may mga USB powered kayo na devices, hindi nyo na kailangan ng inverter, no? Kahit cellphone, pwede kayo mag-charge yan diretso, no? Hindi nyo kailangan gumamit ng inverter. Ito lang, itong USB port na to, bibiliin nyo. Auto volt yan. Ayun, so balikan tayo sa main topic ng ating video. So ang i-share natin ngayon is ano ba yung recommended charging voltage para sa ating lithium iron phosphate battery, no? For 12 volt system tsaka 24 volt system. So bakit yung na-share lang natin is yung mga lithium iron phosphate battery? Kasi nga most na ngayon naman ang ginagamit is lithium iron phosphate battery na. So dalawa lang yan, no, yung karaniwang ginagamit, lead acid tsaka lithium iron phosphate. Pero nga dahil ang lithium iron phosphate is mas mataas yung usable power niya, no, about 80% ng capacity ng batteries pwede mong gamitin. Whereas dun sa lead acid, 50% lang ng kanyang total capacity yung pwede mong i-drain sa kanya, no? Para hindi magkaroon ng physical damage or chemical damage dun sa inyong battery, no? Na permanent. So, you have to keep it dun sa 50% lang ng usable power. Kaya, most na nagsa-solar is talagang ginagamit is yung lithium iron phosphate battery, no? Ayun guys, so ang share natin, ayun na nga, ano ang recommended charging voltage para sa ating lithium iron phosphate battery. So ito, sa harapan natin, meron tayong dalawang power supply. So power supply, battery charger din yan guys, no? So ibig sabihin, pwede lang siya mag-supply ng power, pero pwede rin siya magkarga ng battery. So ang maximum charging voltage nito, bawat isa is 30 volts. And ang maximum charging current naman niya is 10 ampere. No? So pwede nating tawagin siya na 300 watts power supply battery charger. So pareho sila. So isang Quaico brand at isang Nice Power. So ito na guys, no, i-share natin. So ang recommended, no, in the absence kasi ng setting na ano tawag dito, automatic setting ng inyong solar charge controller or ng inverter, di ba? Yan yung mga nagcha-charge ng inyong battery, no? So primary charger ng inyong battery is yung ang solar charge controller kung nagsa-solar tayo, di ba? Ang secondary, no, kung wala tayong mga external charger kagaya nito, pwede rin tayo mag-charge using yung ating inverter. So yung mga ganitong type ng inverter, mga toroidal inverter, normally may ano rin siya, may capacity rin siya or kapabilidad din siya na mag-charge ng battery, no? So para sa ganito, by experience natin sa Samdom, ang maximum charging current lang na pwede niyang i-render dun sa ating battery is around 6 ampere charging current. So medyo mababa. Kaya talaga ako gumagamit ako ng external charger just in case halimbawa mga panahon na hindi malakas ang solar, no? May bagyo, ganyan, o may power interruption, biglang announcement ang Meralco na sasabihin may power interruption ng midnight, no? So, yung mga ganong cases, kailangan mo mag-ipon talaga ng power. So, magre-rely ka lang sa external
battery charger. So ito na nga guys, no, ito yung unang dalawa nating i-share ngayon na battery charger. So balik tayo doon. So ang for 12 volt system, ang recommended charging voltage ng ating lithium iron phosphate battery. So ito yung Qaico ko, no. So para sa dun sa mga dati na nakakita nung Qaico power supply ko, magtataka kayo bakit wood finish na to guys, no. So ito pa rin yung dati kong Qaico, hindi pa yan nasisira. Binalutan ko lang yan ng PVC film, no. Kaya mukha na siyang wood finish. Okay? So ito, nakakabit yan dito sa ating 12 volts na lithium iron phosphate battery. Ayan siya. So ang recommended charging voltage natin dyan, so pag in-open natin, and guys, no. So for 12 volt system, recommended natin is 14.4 volts, no? Tapos yung charging current, hangga't maaari, di ba? Mas malaki yung value ng charging current is mas okay kasi mas mabilis siyang ma-full charge. Pero check nyo rin guys, no? Minsan nasa spec yan kung ano yung pinaka maximum advisable lang o recommended ng inyong datasheet ng inyong battery, no? So susundin nyo yun. Pero karaniwan naman guys, pag mga 20 ampere or 10 ampere na charging current for 100 ampere hour, okay yun, no guys, no? Walang problema kung isasagad nyo sa 20 ampere. So sa case nga nito, sample natin dito, sa case nito, ayan. Meron ba nakalagay? Ayan, no, standard charge current 30 ampere guys, no. So ibig sabihin, pasok na pasok pa to kasi 10 ampere lang to guys, no. Pero maximum pala standard charging current nitong ganitong battery is 30 ampere, no. So mas maganda kung makakuha kayo ng charging current na ganyan ka taas, no, para mas mabilis siyang ma-full charge, no. Pero dito sa ating power supply, hanggang 10 ampere lang yan, sinagad ko lang, no. So ito tayo, no, balik tayo doon. Recommended charging voltage for 12 volt system is 14.4. So para naman sa 24 volt system is ito. So ito naman yan, yung power supply na ginamit natin. Kinabit natin dito sa ating Gentai power na dalawa. Naka-series to guys, no. So ito yung terminal niya. Ay, makita niyo yung alligator clip ng ating charger is kinabit ko yan, no. So ang recommended charging current or charging voltage naman is ganun lang din guys, no. Pansinin nyo, ito is para sa 12 volt system 14.4. So pagka 24 volt system, ita times 2 nyo lang tong 14.4 volts, ayun na yung magiging charging voltage ng inyong 24 volt system. So 28.8 volts naman para sa 24 volt system. Ayun. So kung halimbawa meron ka 48 volt system na battery, etong 14.4 times 4 mo lang, no. So kung ano makukuha mo, yun ay magiging charging voltage ng iyong 48 volt system na battery. So yun guys, ganun pa rin ang ginawa natin, no. Sinagad natin yung charging current, no. Pero I think para dito sa ganitong Gentai power is around 50 ampere maximum standard charging current, no. So ayun guys, isa-sample ko kung paano mag-operate to. Pero yun nga guys, ayan, sineset lang naman din dito yan, no? Yung voltage. Yan, yung voltage. Yan. Dito naman sa decimal. So halos same sila ng operation. Sa Qaico dito lang naman. Dalawa lang kasi yung knob sa Qaico yan. So pwede mo yan baguhin. Ganun din sa current. Yan. So para i-charge natin yan, kung meron din kayong ganito or kung balak nyo bumili ng ganito, so meron niyang button na battery. So first kasi chine-check natin yung
kung tama bang nakakonect yung ating battery. So pag naka-steady ng ilaw yan, ibig sabihin, so check natin yung battery. Nakakonect ng maayos yung ating alligator clip. No? Kung halimbawa magtanggal ako dito, halimbawa tanggalin ko to, no, para sa 12 volt system, tanggalin ko yung isang alligator clip. So mapapansin natin, nagbi-blink yung battery light niya kasi hindi nakakonect yung ating positive na alligator clip sa battery terminal. Ikabit natin ulit. So yun, huminto na siya, no? And then, para mag-proceed tayo sa charging, ipipress lang din natin yung output. Yan, output na yan. So, nagcha-charge na yan. Ibig sabihin, nagcha-charge na to. So, para naman doon sa 24 volt system natin, ayan, nakakabit na naman yung ating connection sa battery. So, press mo lang din yung output. Ayan. Ayan, nagkakarga na yan guys, no? Ayun nga guys, no, tuloy-tuloy pa rin yung pagkarga natin doon sa ating 12 volt system na battery as well as yung ating 24 volt system na battery. Kaya makikita niyo yung kanyang ano yung nakalagay dito? Ampere hour, no? Yun na nakakarga na sa ating battery in terms of ampere hour measurement. Yun guys. So, in the absence kasi ng ating main charger, which is yung ating solar charge controller, so kailan ba nangyayari na mahina yung charger natin sa pag-supply ng solar energy sa battery? So pag may mga bagyo, no, pag makulimlim lang talaga, no, buong araw makulimlim, so mahina ang solar energy, hindi na pupuno yung ating battery. Ngayon, in the case na meron kasi din power interruption na announcement, so ang goal natin pag mga ganon, di ba, mag-ipon tayo ng energy sa inyong battery. So para lang yan pag nawalan ng tubig, di ba? Pag may announcement na mawalan ng tubig, ang ginagawa natin, nag-iipon tayo, naglalagay tayo sa mga drum, sa mga timba ng tubig. So pagka announcement naman ng power interruption, so mga ginagawa ng mga nagsosolar is kinakargahan talaga yung battery nila. No, kung walang solar energy na malakas and available that time, so gagamit tayo ng external charger. No? O kung wala man, pwede na yung kung meron kayo nito mga ganyang toroidal inverter, pwede yan mga ganyan guys, no? Pero mabagal kasi yung charging current niya, no? 6 ampere lang. Kaya kung kayo ay hindi nasasatisfy sa charging current ng ganitong klase ng inverter is talagang bibili kayo ng external charger kagaya nito, no? So ito ay maximum ng 10 ampere. Yung ganitong power supply charger. And isa pa pala sa kagandahan nito guys, no? During troubleshooting ng inyong lithium iron phosphate battery, magagamit nyo rin yan. So, meron akong video guys, no, na ginamit ko tong power supply battery charger sa pagta-top balance nitong ating power wall. So, ang ginawa ko kasi dito, pinalitan ko to ng BMS. So, bago ko nilagay yung bagong BMS, ang ginawa ko, per battery string, tinap balance ko muna siya, no? So, per string kasi niyan is ang kanyang nominal voltage dapat is 3.2 volts, no? Eh dahil nga ito ay tayo dito, flexible yung pag-set natin ng voltage dito, pwede yan na from 1 to 30 volts, pwede mong i-set yan. So, magagamit nyo to during troubleshooting ng inyong lithium ion phosphate battery. Or kung halimbawa kayo lang yung type na gusto lang mag-build talaga, no, ayaw nyo nung bumibili ng isang buo na, no, magbi-build kayo ng mga prismatic cell ng spec na gusto nyo dun sa setup nyo, advisable talaga yung ganitong power supply battery charger. Jackson!